Happy New Year sa inyo lahat! Welcome back na naman dito sa isang episode ng Buhay Minivan. Hindi ito pangkaraniwang Buhay Minivan episode dahil ito ang pinakaunang Buhay Minivan episode na sinut namin ngayong 2025. Siyempre dahil ito ang pinakaunang episode natin ngayong 2025, medyo espesyal dahil medyo kahawig ni Bukbok yung i-feature natin na minivan ngayon. So tara na, huwag natin patagalin to, kilalanin na natin siya. Pakinggan natin ang kanilang Buhay Minivan story. Come on! Come on! Come on! Huwag masyadong malapit. Masyadong malapit eh. Parang kitang kapugian mo. Kapugian. Ito, pakita natin yung kapugian ni Sir. Sir, magandang hapon, Sir. Mas magandang lalaki ka pa sa hapon, sir. Sir, alam ko naman yan, Sir. Sir, ano pangalan mo, Sir? Theodore Lanante. Saan galing yung Theodore, Sir? Parang ano ka? Mayaman ba kayo, Sir? Sa lola ko, tsaka tita ko. Eh, kung tita, dapat Tia. Theodore. Taga saan po kayo, Sir? From Mandaluyong. Mandaluyong. Legit. Sa loob, sir. Sa loob ng Mandaluyong? Yes, sir. Ayan, so sa loob ng Mandaluyong. Siyempre, pag taga Mandaluyong ka, sa loob ka ng Mandaluyong nakatira. Itong minivan po ninyo, sa inyo po ba ito? Nakapangalan kay Mrs. Madalas naman ganon. Madalas naman ganon na sitwasyon. Una kong tinatanong, Sir Taddy, sa mga nakakausap ko rito sa Buhay Minivan, kung paano mo nakilala ang minivan? Saan mo unang nakita? Tsaka paano ka na-inspire na parang gusto mo magkaroon ng ganon? Actually sa Facebook, before pandemic pa, nakita ko na siya. Kaya lang yung vlogger na nakita ko nagkaroon ng problema. So napunta ako sa panonood kay Dodong Laaga. From Dodong Laaga, nakita ko na meron na rin pala dito sa Luzon. Mas malapit ka ako kung dito kukuha. Parang gusto ko yung yung may intriga kagad. Sino yung napinanood mo na nagkaroon ng problema? Huwag mo na sagutin yan. Sagutin natin yan sa pagbabalik na. Builder yan, Sir, yung tinutukoy mo na may problema. Wala na siya ngayon. Nagpalit na ng pangalan yata. Gaano na po katagal sa inyo? May pangalan po ba itong minivan nyo? Si Bembol Ben. Bembol Ben. Parang local version ni Bumblebee. Yes, sir. Gaano katagal na po si Bembol Ben sa inyo? August 5 siya dineliver, so August, November, December. 5 months. Itong 2024 lang? Yes, sir. Okay, so 5 months pa lang sa inyo, Sir. Sa loob ng 5 months, Sir, kumusta naman? Marami na kaming kumbaga, may mga napuntahan na kami na gusto namin puntahan. Yung problema namin sa pagbubuk ng Grab, nawala na. May pupuntahan na medyo malayo. Di na kami namumroblema ngayon ng sasakyan. Tsaka kasama na namin lagi yung anak namin. Dati naiiwan, nakamotor lang kasi kami. Ngayon, marami pang naikakarga. Pwede siyang mamili ng marami na gusto niya. Tapos na ilalagay pa namin yung folding e-bike niya sa likod. So pag may galaan na mahaba ang lakaran, hindi na nahihirapan si Mrs. kasi PWD siya. PWD po yung wife ninyo. Yung panahon na nakamotor lang kayo, okay, nag-grab kayo, parang gaano katagal yung struggle na yun bago dumating itong si Bembol Ben? Actually, yung struggle nagsimula nung malaki na yung anak namin. Hindi na namin siya pwedeng isingit sa gitna namin. Siguro more or less mga 6 years old yung anak ko noon. Kasi nung 7, biglang laki na siya. So mga 10 years. 10 years? 10 years yung, kumbaga, tiniis yung hirap ng magbibiyahe, magta-travel. Yes, Mayor. Kaya nung makakita ako ng ganito sa Facebook ako, nanay, maganda tong ganitong sasakyan. Kasi instead na kotse, ito walang struggle sa paglalagay ng e-bike. Ito ang sinasuggest ko sa kanya. Buti pumayag. Napapayag ko siya kasi yung favorite niyang vlogger, nakita niya na may ganito rin na ginagamit sa probinsya, sa bundok pa. Ganito rin yung sasakyan. Ganito rin. Kaya sabi niya, tatay, yan na nga ang kukunin natin. Yan na nga ang para sa atin. So far, Sir, from Mandaluyong kayo, saan yung pinakamalayong na biyahe nyo na kasama tong si Bembol Ben? Sa Bamban Tarlac. Mas malayo yun. Mas malayo yung Bamban. Ikot-ikot kami ron. Kasi galing kayo Mandaluyong tapos panorte kayo. Kumusta biyahe nun, Sir, nung nag-Tarlac kayo? Okay naman, walang traffic nung papunta, dire-diretso. Maaasahan, di naman nagpapahuli sa expressway. Kaya naman niya yung 100, kaya niyang sumabay. Sir, okay lang ba kausapin natin si Ma'am? Yes, sir.
Puntahan muna natin. Pero bago natin kausapin si ma'am, ay pinapaalala ko ulit sa inyo mga kaibigan at 2025 na at ngayong 2025 ay meron tayong misyon at yun ay ang makapagpamigay ng 2 minivan. Kailangan lang po nating umabot ng 600,000 subscribers dito sa YouTube at 1 million followers naman sa Facebook. So pag nagawa natin yan, 2 minivan ang may pamimigay natin ngayong 2025. Kaya ngayon pa lang ay mag-ambag ka na para magkaroon na ng katotohanan ang pagpapamigay natin ng 2 minivan ngayong 2025. Okay, kausapin na natin si ma'am. Let's go! Okay, ngayon naman, kausapin natin saglit si ma'am. Okay lang po ba, ma'am? Okay lang, sir. Ma'am, ano bang pangalan po ninyo? Christy Amor. Ano pang mga artistahin nyo? Theodore, Christy Amor. Parang pangalan ng mga mayayaman, mga don, tsaka mga donya. Ma'am, okay lang po ba na, kasi nabanggit po ni Sir na PWD raw po Opo. kayo. Ano po ba yung kondisyon nyo po? Napolyo nung maliit pa. Napolyo. So, nakasaklay ako. Yun ang ginagamit ko siya, panglakad. Gaano po kayo kabata nun? 6 years old. 6 years old? Ano naman po ang naitulong sa inyo ni Sir sa buhay? Hayaan mo na siya. Ayan. Hindi ma'am, kasi syempre alam naman natin kung ano yung struggle, di ba? Na, yun nga, nabanggit ni Sir, yung travel nyo, pagka mamimili, medyo hirap kayong mag-book, bumiyahe. Mahirap talaga kasi yung tataas na ng mga sasakyan ngayon eh. Opo. Nahirapan ako sumakay. Ngayon po ma'am, na meron kayong minivan, ano po yung, yung ginhawa na naidulot sa inyo ng minivan? Sobrang ginhawa kasi hindi ka na magbubuk. Unang-una, mahirap mag-book. Tapos, mataas pa yung masasakyan mo. So, minsan, nagpapabuhat ako sa kanya para lang makasakay. Eh, ngayon, kayang-kaya kasi mababa lang si minivan. Opo, tsaka balita ko ma'am, nakakapamasyal na raw po kayong pamilya. Oo, kasi kaya nga sabi niya, naiiwan yung anak namin. Kasi mas malaki pa sa akin ngayon eh. So, ngayon, kasama na siya kahit saan kami magpunta. Tapos, meron daw kayong, electric. Meron akong mobility, electric bike. Kasi pag nagmumol, konting lakad lang, pagod na. So ngayon, nung meron akong electric bike, sila napapagod, ako hindi. Oo. Saan nyo pa po nagagamit itong minivan ninyo? Pagpasok sa trabaho, lalo na pag umuulan, di ba pag nakamotor lang kami, dati nakamotor lang. Bago ka pa makarating sa opisina, basang sisiw ka na pag umuulan. Oo. Ngayon hindi. Pag umuulan, tara na. Dahil hindi na kami mababasa eh. Dahil kay minivan. Ano po bang work nyo ma'am? Saan po kayo nagtatrabaho? Actually, frontliner ako eh. Government employee. Nakakatuwa naman yun. Aminin mo, natutuwa ka sa story natin ngayon. Hindi ma'am, sa totoo lang kasi ako lagi ako nai-inspire sa mga kwento ng mga, katulad po ninyo, meron po kayong kondisyon, pero sa kabila ng yun, nagsusumikap pa rin, umahataw pa rin, di ba? Kumbaga, no pun intended, na ilalakad mo pa rin ng tama yung buhay mo, ma'am, sa kabila ng ng May kondisyon mo. ambisyon talaga. Oo. Ano po ba yung pangarap niyo sa buhay, ma'am? Siyempre, ang pangarap ko, yung sa anak ko na lang eh. Kasi, ito na yung huli kong pangarap sa buhay, magkaroon ng sariling sasakyan eh. Tupad na. No? Natupad na. So, yung sa anak ko na lang, makapagtapos ng pag-aaral. Ano pa naiiyak ka, ma'am? Siyempre, kasi ako, struggle nung nag-aaral. So, yun lang ang kaya kong ibigay sa kanya ngayon. Actually, nung nagtatrabaho na ako, tsaka lang ako nakapagtapos ng 4 years. Vocational lang yung kayang ipatapos sa akin nung nagpapaaral. Sabi ko, pagka may trabaho na ako, isingit ko yung pag-aaral ko para makagraduate ako ng may degree. Galing. Oh, di ba? Kung bumilib kayo, mag-comment kayo dyan na ang galing mo, ma'am! Ang galing mo! Ganon! Naiiyak ako. Hindi mo naman sinabi, ang lakas mo na magpaiyak ng asawa mo. Pinapaiyak ka rin ba yan? Hindi naman. Matapang na babae yan. Oo. Siguro, pagka napapag-usapan lang, iba na yung kumbaga iba na yung mindset ngayon kesa sa dati. Ngayon, ang mindset niya as a parent na. Oo. Yung kung ano man yung hindi niya nakuha nun, siguro yun ang sabi nga niya, gusto niya para sa anak na lang namin. Parang gusto rin akong paiyakin ito eh. O, bago mo pa kami mapaiyak, sir, okay lang ba? Igutan naman natin. Itong Yes, sir. si Bembol Ben. Sir, ano muna ang tawag sa ganitong kulay, sir? Malamang ikaw nagpakulay nito. Anong... Hindi, si Mrs. ang may gusto niyan eh. Ang tawag ko dito, school bus yellow eh. So ito, sir, anong unit to, sir? DA64V, Matic. Matic, 4x2. Pwede siyang 4x4. May 4x4. Tapos ito, parang stock lang na mags tsaka gulong, Yes, sir, sir. no? Tama ba? Ayaw ni Mrs. ng all power, ayaw niya ng mugs. Actually, yung mugs ako ang nagsabi na ayaw ko ng mugs. Okay. Sakit sa dibdib eh. Pag sumasayad. Oo, pag kumakayod. Yes, Oo. sir. Ramdam ko yan. Yung mags ko, daming tama eh. Okay, sir. Dito natin puntahan, dito sa kabila. Kasi sa kabila si ma'am eh. Sir, buksan ko to. Sige, sir. Okay lang ba?
Oh, alam mong may pamilyang bumabiyahe. May mga unan eh. Oh, kasi si Bukbuk, sa tinagal-tagal ko gamit niya, kahit isang unan, wala yan. Okay, so may pamilyang bumabiyahe. Dahil dito, may mga unan dito, yung mga nakayakap na ganun, boy, para masarap ang tulog. Tapos dito sa harap, tak lang naman, original look lang ng DA64B. Suwabing-suwabe, maganda, simple lang. Kumbaga, kung anong kailangan, yun lang ang nandyan. Tapos syempre, nandyan si ma'am, ang ganda rin. Tingnan mo, hindi na siya umiiyak eh. Oh, hindi na siya umiiyak. Kaya na, umiiyak siya eh. Ikaw din eh. Ikaw din eh. Si Sir kasi. Oh, may dalawang rito, may dalawang fan sa ibabaw para siguradong aabot ang hangin at lamig sa likod. Ayan, nandito yung ni ma'am. Anong tawag nga rito, ma'am? Crunches. Crutches. Ano yan? Nandito yung crutches ni ma'am. English speaking. Ano Tagalog nun? Saklay. Yung ginaganon. Suklay yun! Saklay ba yun? Ano ba yan? Mali. All my life, akala ko saklay tawag doon. Sir, doon tayo sa likod, okay lang. Gusto ko lang makita yung kinukwento mo kanina. Ano nga to, sir? Yung sasakyan ni ma'am? Folding mobility chair. Folding mobility chair. Ayun, ganun lang pala siya kaliit. Folding nga. Mapuntahan ko to. Mabalikan ko tong Okay lang ba, sir, na ibaba? Yes, sir. Sige nga po, sir, patingin kung paano nyo binababa yan. Medyo mabigat. Nasa 25 kilos yata ito. Kayang-kaya mo yan, sir. Malakas ka pa eh. Yun. Ito mismo yun. Ang ganda nito. Sa totoo lang, ang ganda nito. Ano to, sir? Di baterya ba to? Yes, sir. Di baterya din yan. Tapos gaano katagal yung baterya niya pag ginagamit? Depende, sir eh. Maximum niya is nasa 30 kilometers plus. Ang andar na dire-diretso. Oo. Tapos yung max speed nito, Nasa 18 kilometers. nag-18 to? Mabilis din yun. 15 to 18 kilometers. Mabilis per din yun. Buti hindi kaskasera si ma'am pag kaskasera. Sabi ko na eh, yung ganong tatahi-tahimik mukhang kaskasera yun eh. Muntik malaglag sa sidewalk. Dahil, Padogi-dogi kung saan nakatingin. oo. Pero maganda to. Kumbaga, na-maximize nyo, sir, no? Itong Mobility chair. So parang si ma'am yung taga-buhat ng mga grocery. Hindi na kayo nagka-cart. Dito na lang sinasakay. Actually, ginawa na namin yun. Oo. Yung lahat ng pinamili namin siya may dala. Oo. Bahala ka sa buhay. Ganda, gusto ko to. Tapos yun nga, ang pinaka gusto ko rito sa part na to, kasyang-kasya, saktong-sakto, ito, dito sa likod ng Yes, minivan sir. ninyo. Hindi kagaya ng kotse, talagang struggle, ipapasok mo siya, Oo. itatagilid mo, Oo. tsaka mo ihihiga. Ito hindi. Ito, salpak lang. Sige nga, sir, patingin kung paano mo isalpak yan, sir. Bumelo eh. Bumuelo pa eh. Pero kayang-kaya ni sir yan. Oh, ayun oh. Medyo umiidad na kasi. Hindi, sir, bata ka pa. Ito na. Oh. Ang lakas oh. Hindi na siya aandar kasi nakalak na doon. Yes, sir. Ayun. Gusto mong try, sir? Ayoko. Ayoko. Naikot na natin. Nakwento mo na kung ano yung mga benepisyo na nakuha nyo rito. Kayong dalawa ni ma'am, sa inyong pamilya, nagagamit nyo rin pang grocery, pang mamasyal, kung saan kayo nakakarating. Sa kabila ng lahat ng yun, alam naman natin, pagdating sa social media, ang daming hindi naniniwala sa mga pinagsasabi natin. Yung iba nga, ang sabi, scripted daw, yung mga ganitong content ko. Nagdadalawang isip yung iba kung kukuha ba sila o hindi ng kanilang minivan. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, sir, ngayon, nakausapin sila. Anong masasabi mo sa kanila ngayon, sir? Kausapin mo sila, sir. Kausapin mo. Huwag na kayong kumuha ng minivan para kami lang masaya. Basic. Rektahan lang, Oh, rektahan lang. short but sweet. Actually, bilib ako sa mga Japan-made na sasakyan eh. Kasi talagang pangmatagalan. Tsaka kung nagdadalawang isip sila, bala sila. Basta ako, masaya ako. At meron akong minivan. Ano, sir, may hahabol ka pa ron? Okay ka na doon? Basta ako, masaya ako talaga. Aside from yung mga nakwento ko kanina, nakakapag-sideline pa to minsan. Na ano? Mga chores, pick up, kumikita din siya paminsan-minsan, extra. So kumbaga, money generating din yung sasakyan, hindi puro palabas, puro panggas. Sir. May mga pagkakataon na medyo malaki yung ipapakuha, gaya ng isang lechon, halos dulo-dulo nung van. Isang buong lechon. Sir, binigyan ako ng talent fee na 1.5. Oh, kita nyo na? 1.5! Sundo lang ng lechon, tapos 1.5 agad. Hindi, kumbaga, ang gusto lang sabihin ni sir dito, hindi siya pangkaraniwang sasakyan lang, na pang-service lang. Kumbaga, kung gusto mong kumita gamit siya, ay posible. Para yung mga panggas, panglangis, pang-maintenance, may mapagkukunan ka na rin. Andito na tayo sa bahagi kung saan may binibigay ako sa aking mga nai-interview po dito sa Buhay Minivan. Opo. Wala akong perang ibibigay. Wag kayo masyadong masaya. Buhay Minivan exclusive. Ayan, dahil dalawa kayo, tig-isa po kayo. Ayan, ito po ma'am, sa inyo po yan.
So ito sir, sa'yo ito sir. Ako na maglalabas sir ha. Palit tayo. Bakit naging palit kayo? Siya yung double XL eh. Oh, yan. Buhay Minivan exclusive. Dahil exclusive lang to sa mga nabi-feature sa Buhay Minivan, pero available yan online. Walang exclusive, Buhay Minivan lang. Pero same na same, kung ano print, kung ano ang harap at likod, minus the exclusive lang. Okay? So ayan ma'am, sa inyo po yan. Ayan sir, sa inyo po yan. Narinig nyo ba kanina na sabi ko kayo yung pinakaunang sinut namin na Buhay Minivan episode ngayon? Yes, sir. Hindi tayo natatapos lang dyan. Meron pa. Meron pa. Siyempre. Meron pa. Eto sir, nakita mo to? Hindi flashlight ang laman ito. Hindi kasi nung Team Payaman Fair, tandaan binigay ng mga taga-Sogo, mga discount. Totoo to sir ha? Totoo to sir. Yung ballpen nila, may kapangyarihang discount yan sir. Ayan, so bahala kayo kung kayo gagamit o ipamimigay nyo. Ayan, ultimo ballpen, may kapangyarihan na discount yan. Tapos ito, mga one-time use. Tapos ito, alam ko, lifetime discount yan. Bahala ka na dyan So sir. clean, so good. Ayan. Tapos ito, sir, pag nagdikit ka raw ng sticker, ibang discount pa to. So, pwede magpatong-patong yung discount. Libre na? Hindi ko alam kung magkano aabutin. Ayan, pero shoutout doon sa mga kaibigan natin na nasa Sogo, doon sa ating Payaman Fair. Ito naman, sir, ay galing sa kaibigan natin na member ng Buhay Minivan Exclusive. Ayan. Okay? Oh. Buhay Minivan Exclusive na keychain, gawa ng SNY yan. Sila Neil. Caramelo. Ayan, si Caramelo. Ayan, okay. So, ayan, sir. Yan, sa'yo na lahat yan. Bahala ka, sir, kung gagamitin mo yan. Gagamitin nyo pala o ipamimigay nyo. Pero, sir, di pa tayo natatapos dyan. Uy, galante Meron naman. pa? Wait, there's more. Wait, there's more. Unang episode ka, sir, eh. Bigyan kita ng sombrero galing Crown Manila. Uy. Ayan, yung mga sombrero na sinusuot ko. Crown Manila yan, sir. Thank you very much. Ayan, sir. Tapos, bigyan ko rin kayo ng bag galing Crown Manila. Ayan, nag-aasaran pa yung mag-asawa. Nakakabata talaga yung Crown Manila. Sa akin lang di umi-epic eh. Bag galing sa Crown Manila. Yung pabango ng hangin diffuser galing sa Isa Sense. Available yan sa Isa Shop. Tapos yung t-shirt na galing sa Suzuki. Dahil Suzuki Minivan naman tayo, pwede tayo magsuot nito. Sa inyo na po lahat Maraming yan. salamat, Mayor. O, di ba? Para kayong para kayo nag-shop. Ma'am, ba't parang masaya ka dyan sa mga discount ng Sogo, ma'am? Magagamit ko. Sa inyo po lahat yan, sir. Maraming salamat po. Mayor. Okay, mula rito sa tapat ng Isa Snack, kasama pa rin natin si Sir Theodore, si Ma'am Amor, tsaka ang kanilang minivan na si Bembol Ben. Ang masasabi lang namin sa inyo ay, huwag kang bibili ng minivan! At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay napakinggan natin ang napakagandang Buhay Minivan story ni Sir Theodore, ni Ma'am Amor at ng kanilang minivan na si Bembol Ben. Nakakatawa talaga. Ayan, so ang ganda ng Buhay Minivan story natin ngayon. Well, hindi ko alam kung kayo din, pero kami habang sinushoot namin, ako naramdaman ko, si Jumbo naramdaman niya rin. So kumbaga, hindi lang nabusog ang aming tenga, ang aming pag-iisip, maging ang aming puso't kaluluwa ay nabusog din sa Buhay Minivan story na narinig namin ngayon. Dahil kita nyo naman, kumbaga, hindi hanggang sundo, hindi hanggang pasyal, hindi hanggang karga. Hindi puro ganun lang ang kayang gawin ng minivan para sa atin. Kita nyo naman yung kondisyon, yung sitwasyon ni Ma'am Amor na siya ay isang PWD. Pero kumbaga, yun nga, pinagdaanan daw nila yung hirap na syempre hindi madali. Yung pagiging PWD lang, hindi na madali kaagad yun. Pero syempre yung magta-travel ka, papasok ka sa trabaho, susundo ka ng anak, mamalengke kayo, mamimili kayo. Isa pa sa dagdag pahirap, no, ng mga PWD na katulad ni Ma'am Amor, yung mga bagay na yun. Pero yun nga, mula nung dumating ang kanilang minivan na si Bembol Ben, sobrang gaan nga daw. Sobrang gaan ng pagbiyahe nila. Siyempre, hindi na sila kailangan mag-book, hindi na sila kailangan magpahintay sa, kunyari, sa tricycle man yan o sa kung ano mang pwedeng magpasundo sa kanila, di ba? So, anytime na kailangan nilang bumiyahe ay makakabiyahe sila. Anytime na gusto nilang mamasyal ay makakapasyal sila. Kasama na yung buong pamilya nila. Wala naman ako dapat ikwento pa dun sa part na yun. Sana naramdaman nyo rin yung story na yun. Yung part ng kwentuhan kanina na nabago at napagaan ng minivan ang buhay ng buong pamilya nila. Yan, di ba? So, tas yun, ang laking bagay na yun nga yung isa sa mga gustong-gusto ko na kinuwento nila na yung sariling sasakyan ni Ma'am Amor, yung kanyang wheels, no? Kasyang-kasya sa likod.
sabi nga ni Sir Theodore, napakadaling ikarga, napakadaling ibaba, di ba? So, dun pa lang ay panalo na naman tayo, mga minivan owners, minivan users. Ayan, kung paano na-inspire kami sa pinakaunang buhay minivan episode na shoot namin ngayong taong 2025. Sana kayo din. Sana naramdaman nyo rin kung ano yung naramdaman namin, and sana na-inspire kayo. Huwag nating hayaan na maging balakid ang anumang kakulangan natin sa buhay. Yan man ay physically, yan man ay emotionally, financially, kahit na anong kakulangan pa natin, wag nating hayaan na maging balakid yon para magkaroon tayo ng function sa buhay na ito. Maraming paraan para sa kabila ng ating mga kakulangan, mag-function pa rin tayo, magkaroon pa rin tayo ng ambag sa environment natin, sa pamilya natin, at maging sa sarili nating buhay. At kayo, kung gusto nyo mag-ambag para makapagpamigay na tayo ng 2 minivan ngayong 2025, huwag nyo kalimutang mag-like sa aking Facebook page at mag-subscribe dito sa YouTube channel. Alam nyo na yan kung ano yung target natin, kung ano yung mission natin para sa taong ito. Ako, gusto ko lang talaga makapagpamigay ng 2 minivan ngayong 2025. And kung gusto nyo na ma-feature din kayo dito sa buhay minivan episodes natin, kung meron kayong minivan, nagagamit nyo ang minivan, mahilig kayo sa minivan, gumagawa kayo ng minivan, nagbebenta kayo ng minivan, o nagagamit ninyo ang minivan sa inyong buhay at ikinabubuhay, ay pwede kayo ma-feature dito. Mag-comment lang kayo dito sa video na to kung saan nyo man napapanood to, o kaya mas mabilis, mag-message kayo sa aking Facebook page para mas madali nating ma-schedule ang buhay minivan episode shoot na gagawin natin, na ikaw naman ang magkukwento. Happy New Year sa inyo. So yung mga paninda natin, buhay minivan t-shirt, available pa rin yan sa Lazada, Shopee, TikTok, sa Aprobado. Pwede kayo mag-walk-in dito sa Isa Snack, yung mga pabango, yung mga hangin diffuser, ayan, available pa rin po yan. Lahat online, mabibili niyan. Shoutout ulit at maraming salamat, Crown Manila. Hindi lang si Mayor TV nakakatanggap ng Crown Manila, maging si Jumbo, may Crown Manila yan. Yung binigyan natin ngayon na si Sir Theodore, pati si Sir John Engero, binigyan ko na rin ng Crown Manila na sombrero. So maraming napapasaya ang Crown Manila. Maraming salamat, Crown Manila. Okay, so this has been another episode of Buhay Minivan, mga kaibigan. Ito ang pinakauna nating episode na sinut ngayong 2025. Tuloy-tuloy lang tayo. Mas marami pa sana tayong ma-feature na Buhay Minivan stories ngayong 2025. Okay? And ako pa rin po si Mayor TV. Kasama natin dito si Bembol Ben, at nandito rin si Bukbok, at sa likod ng camera nandyan ang ating forever friend na maaasahan na hindi ka iiwanan basta-basta. Jumbo is the name. Pakita ka, boy. Pakita ka. Okay. At ang masasabi ko lang po sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Ayan. Kinuwento ko lang naman na si Jumbo, matagal ko ng tropa yan. Hindi ka basta-basta iiwan yan. Maaasahan mo yan sa panahon man ng kagipitan o sa panahon ng kaginhawahan. Okay, so para guminawa rin pakiramdam natin, mga kaibigan, i-outro mo na yan, Sisi!